Nung nakaraan nga ay bumiyahe tayo papunta dito sa Tagaytay na kung saan dumaan tayo sa shortcut na maraming lubak na naging sanhi ng pagkabutas ng gulong natin. Baka muna. Kaya naghanap ako ng vulcanizing shop para hanginan yung gulong at lagyan ng sealant. Ayaw pumasok ng sealant sa gulong dahilan para maghanap kami ng ibang vulcanizing shop para doon magpalagay. Kano po palagay type sealant? Nailagay naman yung isang boteng tar sealant sa kanya pero di pa kami nakakalayo sa vulcanizing shop, sumirit na yung tar sealant na nilagay sa kanya. Kaya minabuti na lang namin na i-running flat hanggang makarating kami sa SMDC para maibaba namin yung gamit at mapaayos ko yung gulong. At pagkatapos nga nun, pumunta na kami ng JT's para kumain ng tanghalian at hapunan na rin. At dito na rin nangyari ang hindi inaasahan na nawalan ako ng malay dahil na rin sa gutom at pagod na naging dahilan pa ng pagpunta namin ng hospital dito pa sa Tagaytay. Naging maayos naman ang lahat dahil na rin sa tineseta sa aking gamot at syempre sa tulong ni Clarissa na walang sawang nag-alaga at nagbantay sa akin. Kinabukasan ay kumain na nga kami at nag-ayos ng mga gamit para makauwi na kami pa Maynila. Okay naman na yung gulong na motor, na-check on na siya, yung pasak sa kanya hindi naman natatanggal. Kampante naman ako at naging maayos naman ang pakiramdam ko. Dire-diretso lang yung biyahe, ang sarap nga bumiyahe nito na pauwi na kami. Walang traffic at swabe lang. Tapos habang nasa biyahe kami pa Manila, bigla kaming kumanan sa may shortcutan. Di ko nga alam kung saang lugar to. Sinundan ko na lang yung Google Map. Dire-diretso lang. Maganda rin naman yung lugar. Wala rin masyadong sasakyan. Nagbalak nga rin ako magpalipad ng drone dito kaso baka naman sumakit ulit yung tiyan ko. Tapos nun, kumanan kami ulit dito. Hindi ko na alam kung anong daan tong dinadaanan namin. Pero maganda siya. Dire-diretso lang talaga. Wala talagang traffic. Sabay kakaliwa kayo dito. Ang nakalagay dito, Island Park. Parang subdivision na yata to. Sinundan ko lang tong van, tapos yung Google Map, yan, tapos dumiretso na. Nag-slow down ako nung nakita ko si Kuya Guard. Passing through boss? Lalabas po? Wala passing through sir yung motor. Ah, wala ba? Ba't dito ko pinadaan? Ha? Saan pa ibang daan nito sir? Sa highway, pinitap, kaliwa po kayo. Eh yung kaliwa doon, pwede? Ay dito? Oo. Area. Papunta kami Diba? Manila Manila? Diretso na lang? Salamat. Kala kayo man doon. Ay man doon. Diba mo na ako? Oo. Nangyari. Bawal pala mag-passing through dito. Di ko na kasi alam kung nasan lugar kami. Sinundan ko lang kasi yung Google Map. Mabait naman si Kuya Guard, pinayagan na kami makadaan. Kaso hindi ko alam kung bakit ayaw mag-start ng motor ko. Ibaba mo yung ano mo, tapos dito sa ano. Alam ko yung tumatakbo sa isip mo kung bakit namatay yung motor ko na may power naman. Isa kasi sa mga features ni Honda Click na 150i ay ang idling stop. So kapag nasa stoplight ka at umistop ka o anytime na umistop ka, kapag naka-on ang idling stop mo ay mamamatay ang makina. Para na rin makatipid ka sa gas, palagi ko kasing inoon ang idling stop ko, lalo na pag long ride. Alam ko rin ang nasa isip mo kung paano ko siya mapapaandar. Ang ginagawa ko lang dyan para mapaandar, ito-throttle ko lang siya ng isang beses, aandar na yung makina niya. O kaya ipupush ko yung push button o push start para umandar na ulit ang makina niya. Sa sitwasyon namin ngayon, nag-throttle ako, nag-push start ako, ayaw pa rin niya umandar kahit may power na. So ang gagawin ko, ito-troubleshoot ko siya ngayon. Nagbe-brake ba? Yan, magana. Nangyari. Check ko yung fuse. Wait lang. Check ko yung mga fuse. Ang galing ano, pagkatapos sa gulong, hindi naman siya umandar. Dito pa talaga kami nasiraan ng motor sa gitna ng subdivision. Wala pa namang motor shop dito. Mas okay pala kung flat lang. Kasi mapapatakbo mo pa yung motor. Di tulad nito, talagang wala siyang power. May power pala siya, pero hindi umaandar yung makina niya. Di siya nag-i-start. May alam naman ako sa basic troubleshooting nitong motor. Ang suspecha ko dito side stand o mahina yung battery. Sa side stand, madalas kasi inangat-ngat to ng daga. Yung pinaka-wire niya do sa ilalim. Baka naputol yung wire niya. Chinek ko rin yung battery, chinek ko rin yung mga fuse. Okay naman lahat. Maya-maya, umandar siya. Di ko alam kung bakit. Bigla na lang siya nag-start.
Siguro napagod lang siya at nagpahinga kami ng konti dito. Nagdire-diretso na ulit kami sa biyahe. Hindi ko na alam kung saan lugar to pero maganda siya. Sa mga nakakaalam, comment nyo naman kung saan lugar to. Hindi ko talaga kasi alam. Ang alam ko lang subdivision ito tapos may mga ngilang-ngilang na dumadaan ng mga kotse. Tapos lumabas kami dito sa may parang sirang kalsada. Tapos may nakalagay, Villar City. Napaisip tuloy ako kung Villar ba yung city na to? Dinire-diretso lang namin hanggang sa mapadpad kami dito sa mga matraffic na lugar na to. Dito nagramdam ko na nag-iba yung handling ng motor ko. Parang bumabalik na naman sa pagkaplat. Kaya minabuti kong humisto muna sa may pinakamalapit na gasolinahan para i-check ko yung gulong. Wala tayong magagawa na yung flat na yan. Yung pasak ni Manong doon sa Tagaytay, tumalsik na naman. Malaki kasi yung naging butas niya. Di na talaga kaya. Sabi ko maghanap na kaming vulcanizing shop na malapit dito. Papapalitan ko na talaga yung gulong niya ngayong araw na to. Kasi kung papapasakan ulit namin to, baka ganun at ganun pa rin ang mangyari. Tatalsik at tatalsik lang siya. I-stop at i-stop din kami ulit. Medyo malayo pa yung pinakamalapit na vulcanizing shop na nakita ko dito sa Google Map. Nag-running flat na naman kami. Delikado tong ginagawa ko, running flat. Kung makikita nyo sa manibela ko, talagang umuugoy siya. Kaya mabagal lang yung naging takbuhan namin ito. Tapos may dadaanan kaming gasolinahan, nakasarado. Tinanong ko kung may naghahangin sila. Meron naman daw hangin, kaya ang ginawa ko, naghangin muna ako kasi alam ko may konting sealant pa tong natitira. Inisip ko baka tumalab yung sealant. Tama nga ang desisyon ko. Tumalab nga yung sealant, kaso hindi naman siya ulit umandar. Umistop na naman siya. Tumigas yung gulong niya at bumara yung sealant do sa butas niya. Papalis na sana kami, kaso ayaw na talaga umandar ng motor. May power siya, ayaw na naman mag-start. Kaya yun, nagdesisyon na kami, ipalalamog na lang tong motor kasi nakakapagod na rin eh. Sobrang bigat ng motor, hindi ko mabuhat. Nangingi pa kami ng tulong dito sa mga taga-gasolinahan. Dito napagtanto ko na mahina pa pala ako kasi hindi ko kaya makabuhat ng kung ano. Parang pagod pa rin yung katawan ko, parang nanghihina, walang lakas. Siguro nakaplano na ang lahat ng ito. Hindi na siguro kami pinabiyahin ni God. Siguro may mangyayaring hindi maganda sa pagbiyahe namin. Kaya minabuti na ilalamog na lang talaga yung motor at hindi na umandar. Nilalayo lang siguro kami ni God sa kung anong kapahamakan ng mararanasan namin o madadaanan namin. Mas okay na rin to. Yun na lang pinasok ko sa utak ko para mabuhayan ba ng loob. At yun na nga, nakarating na kami dito sa Mandaluyong. Masaya naging ride namin, hindi nakapagod. Siguro bukas ko nakakalikutin yung motor. Titingnan ko kung ano naging sira at troubleshoot ko na lang. Inabukasan nga, maaga ako nagising. Naglagay na ako ng lona. Kakalikutin ko na yung motor para malaman ko na kung anong sira. Ito na yung motor. Tanggal ko na yung side skirt doon. Baka putik niya pa rin. Nang araw ko hindi nakalikot eh. Kasi yung gulong niya medyo malambot pa rin siya. Tumalab naman yung sealant kaso medyo malambot. Yung problema ko ngayon, ayaw niya umandar. Naka-on naman yung dalawang susi na to. Ayan, kasi suspecha ko ng una dalawang susi. Ito siya. Wala naman lumabas na indicator dito or anything. 11.8 yung battery niya pero chinurse ko na yan. Tapos side stand niya nakaangat naman pero double check ko baka nginat-ngat na yan sa loob. Tapos itong mga ground dito, ayan, double check ko yan, tsaka yung sa fuse, tsaka yung mga relay. Fuel pump niya okay naman eh, kasi tumutunog naman pag ina-on ko. Tapos ito, okay naman siya kasi may contact. Pakinggan nyo ah, pag pinindot ko to, naririnig nyo yung parang tumutunog. Doon yung sa relay dito. Ito muna siguro check ko, hugutin ko tapos kakabit ko ulit. Let's go. Tanggal ko na yung mga relay niya. Ito tumutunog to, nag-click click click. Tingin ko kulang ng negative eh. Kasi ganun yung sa busina pag kulang ng negative eh. Wala naman siyang kalawang, pati itong isa starter relay. And ito yung may kalawang. Ayan yung pinagkakabitan niya. Niligyan ko ng WD-40, nilinis ko. Tingin ko lang medyo matuyo. Yan, testing ko siya ulit. Wala pa rin guys. Ito naman yung check ko. Wala naman problema rin yung wiring na ito eh. Siguro i-jumper ko muna siya dito. Na-jumperan ko muna siya para sigurado. Hindi ko kasi masilip yung ilalim pero tingin ko walang problema eh. Si Hotel pauwi na. Binili niya ako ng multi-purpose electrical parts contact cleaner. Kasi tingnan niyo nangyari sa relay ko, kakatanggal hugot ko. Okay naman daw siya, okay naman. Wala problema sa relay.
Battery okay naman. Kumuha pa nga ako ng relay dun sa hiniram ko yung relay ng pinsan ko, Honda Click 10. Okay rin. Ang ginawa ko, inisprayan ko to, itong sa ECU. Barag na nga yan, hindi ko na siguro mapapakita sa inyo kasi naikabit ko na. Pati yun, yung kabila, inugot ko siya, inisprayan ko yung contact niya. Taka ito ilalim, inisprayan ko yan pag ganun. Yan. Tapos ito lang inisprayan ko, yung dito hindi ko na inisprayan. Although pwede naman dahil matutuyo naman. Ito lang inisprayan ko. Tsaka ito may balot na to. Inisprayan ko yung kabilaan. Sabi ni Utol, isprayan ko daw. Dahil baka, kasi Tagaytay nga yun, baka lumamig yung mga kontak. Nagkahamog or ano. Basta yun, yung pinag-i-sprayan ko. Kasi wala namang problema dito, bayo. Okay lahat, pati ito, wala namang mga ngat-ngat. Buwan natin. Tapos, 'di ba? Ngayon lang kapag hindi gumagana yung mga ganito nyo, may power, o ay ang relay, o ay ang mga fuse, o ay ang switch. 'Di ba? Okay lahat. Ito, try nyo to. Sure ball. Ingat lang kayo sa ECU. Hugutin nyo muna yung positive na connection bago nyo mapag-i-spray yan para safe. Ayunitin ko muna siya. Okay na.